Good day sa ating lahat po. Andito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Itong bago tayo mag-umpisa, ay shoutout muna tayo kay Michael Mamawag, Saudi Arabia, Anika Tamuro, Tyson 21 Backyard, Larry Paulino, at saka itong kaibigan ko na Renato Pring po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Itong pag-usapan natin mga kaibigan, itong ano lang po kasi may nagtanong sa akin na kung mag-inbreeding daw tayo, ay ano ba talaga ang pinaka-eksaktong matawag na tinapuro mga kaibigan? Sa akin naman dyan mga kaibigan na sa mga naobserba ko na gawa ko na rin dati ay itong inbreeding ko depende na lang sa nag-breed po kasi may mga iba mga kaibigan na tinatawag nilang pure, yung 3/4 pa. Pero ang 3/4 na yun, kung ano man yung bloodline na yun, binalik yun sa puro pa mga kaibigan. Example mga kaibigan, itong lalaki niya ay lemon. Gusto niya na ang gusto niya ang ini-inbreed niya po, gusto niya maging puro ay itong lemon mga kaibigan. Itong budkak niya na lemon, binalik niya sa babae po. Tapos ang babae naman, nakaanak siya ng babae, pinakastan ulit sa ama. Hanggang dalawang ano lang po, 3/4 siya. Tapos nung nakaproduce siya ng isang lalaki na limon mga kaibigan, isang lalaki na limon po, isang lalaki na limon, nakaproduce siya ng isang lalaki na limon. Tapos, pinakasta niya doon sa pure na limon din, ang babae. Pagkasta doon mga kaibigan, ay talaga puro na yun. Kasi pure yung limon, 3/4 siya. Pinakasta, parang nahulog siya ng 15-16 po. Kaya itong mag-inbreed tayo mga kaibigan. Ako naman hindi marunong dyan kasi may hina naman ako sa math. Pero talagang common sense ang gamitin natin mga kaibigan. Katulad sa sinasabi. Pero sa mga ibang breeder talaga mga kaibigan, ang pinaka-exacto talaga dyan ay yung 7-8 po, yung pangatlong balik. Tapos ang iba niyan mga kaibigan ay mag-brother-sister meeting po sila para makuha nila yung malak nila ng genes na yon. At hanggang limo na lang ang kasi brother-sister meeting sila. Ang iba naman, ayaw nila ng brother-sister meeting mga kaibigan. Ito nga, sinasabi ko, na pag makaproduce sila ng 7-8, di siyempre, medyo pure na yon. Yung babae na yun na naproduce nila mga kaibigan, iba din to. Yung mga babae na produce nila doon, pakastahan nila ng pure lemon din mga kaibigan. Kaya, mas lalong nag-pure po. Hindi nag-brother-sister meeting mga kaibigan. Kaya, kung mayroon silang na-produce ng 7-8, kuha sila ng isang lalaki. Yung may mga limon silang mga babae, no, pwede kami nilang buddak po. Kaya yun ang sa inbreeding mga kaibigan. Kasi ang nagtanong sa akin dito nga, yung inbreeding ba daw, kung gumagamit ka ng breeding, hanggang saan ba para masabi mong puro ito? Sa aking side mga kaibigan, 7-8. Kasi depende na lang sa iyo kung brother-sister meeting ka. Kung sa akin naman, kung ako ang tanongin ko, pagdating ng 7-8 mga kaibigan, talagang paghanap din tayo ng mga babae na limon din yung makita mong isang bundok na napundot mo ka 7-8, doon ang ipakasta mo doon mga kaibigan. Kaya maganda siguro ang resulta kasi dito mag-brother-sister meeting ka. Kasi sa pagkakaalam ko mga kaibigan, itong mag-inbreeding ka po, ay talagang yung tinatawag nilang mga deformities, yung mga mali sa kanila, marami nang lumalabas po. Sa unang inbreeding mo pa lang, marami na po. Lalo na pag mag-brother-sister mating ka mga kaibigan, ako, siguro kung maramihan yung ginagawa mo, talagang makakuha ka talaga ng mga budgat at sa pangamit. Pero maano na mga kaibigan, matrabaho at saka, kasi yung pagbalik, pag-inbreed mo lang, ako, dami ng mali sa kanila. Tapos, i-brother-sister meeting mo pa. Ako, may hirapan ka. Pero pag 7-8 magkabigan, makaproduce ka ng mga babae, yun ang kunin mo. Lahat. Pilihan mo lang yung sinong pinakamaganda doon. Tapos, pakastahan mo ng limon na pure din na limon. Baka madali na po. Kaya itong mag-breed tayo. Ay hindi basta-basta itong magamit tayo ng inbreeding mga kaibigan. Kaya yung iba, ang ginawa nila ay street breed sila mga kaibigan. Katulad ng may puro tayo dito na itong palagay ng 5K. Kuha siya ng babae doon sa ibang breeder na 5K din. Yun ang tinatawag na street breed po.
Ito namang line breeding, iba din itong line breeding mga kaibigan. Pag ito ay ipaglagay natin na 5K itong isa pusong sweater, parehas ng sweater, o ilang pangalan kasi iba-iba ang nag-breed. Yan ang ikasamo, ay pwede rin pure sweater yun mga kaibigan. Kaya tinatawag na line breeding po kasi iba-iba ng, lalo na sa sweater mga kaibigan, dami na pong nagbe-breed. Kaya di natin maano, pero kung ang i-trace mo yung ano mga kaibigan sa about sa sweater, pare-pareho lang kaibigan. May iba lang ng ibang pangalan, may pinasok lang na bloodline na ano, yung kinus out nila. Anuhan lang ng 1/8 na bloodline na yon, kaya sweater pa rin ang tawag po. Depende na lang sa nag-breed doon mga kaibigan. Pero ikaw, kung ikaw naman, gusto mo talaga ng sweater, kahit line breed mga kaibigan, basta tingnan mo lang na typical sweater na purmahan lang, punka na may bandira, ilulig, piko, saka i-cross mo din sa ibang sweater na ibang pangalan, ay talagang lumalampas sa pure sweater din yun. Tulad ko dito, pusong. Pinocross ko sa mga 5K, sa Golden Boy, at talagang sweater yan. Pure sweater, pili mo gawing bugat mo. Kaya sa atin dito mga kaibigan, depende na lang sa pagkakaintindi natin bilang isang magmamano. Kasi itong mga ganito mga kaibigan, masilan po ito. Lalo na itong tinatalakay natin ngayon ay itong inbreeding. Sa akin mga kaibigan, itong inbreeding, kasi ako backyard lang ko dati, gusto ko talaga makapapure. Nakakuha ako kay Sir Biboy. Ay talagang ginawa ko yung inbreeding ko, dalawa pa. Nakuha ko yung mga kaibigan. Pero sa mga tatlong bilingan, mga 5 ba yung mga kaibigan, dalawang kunti-kunti lang eh. Talagang wala ko akong nakuha sa isa mga kaibigan. Ang nakuha ko lang ay babae na, yun na babae. At saka mayroon naman akong 3/4 na pusong dati na nakuha ko. Ibinalik ko rin sa pure na babae. Yung lalaki din, yun ang kinasa ko sa nakuha kong ano po. Kaya ngayon, yun ang ginagamit ko mga kaibigan. Medyo nakapagpapuro din tayo na gusto ko rin makuha kay Sir Bibi ulit para ma-refresh yung ano natin. Ganun talaga yun kaibigan. Kaya sa atin, itong pinag-usapan nating inbreeding, kailangan dito ay mag-study ka rin para di yung ganito, pwede na to, hindi ho, kailangan mo ng studyhan at saka magano ka na talaga ng record mo kaibigan kasi itong mga mag-inbreed ka, kailangan i-record mo talaga kasi pag ipasok mo rin yan sa manok na ihawak mo, alam mo, kasi itong magmamanok ka kaibigan, kailangan mo talaga ng record mo para malaman mo kung sakasakali man maganda ang malabas, ay may babalikan ka po. Kaya sa atin dito mga kaibigan, ay kung tayo ay mga backyard breeder lang katulad ko, ay talagang pobreng magmamanok lang tayo. Gawan din natin ang paraan para gumanda na yung pagmamanok natin kaibigan. Kaya ito sa atin, gusto ko, lahat ng sabungero ay talagang lang po, magkaintindihan po para pagdating natin sa itong katawaan natin, kasiyahan natin, ay enjoyment kung talaga ang dala nitong kaibigan kasi itong pagmamano ka, ito'y parang parang gamot din sa sarili mga kaibigan na parang makapagtanggal ng stress mo. Kaya yun lang po, yun lang ating napag-usapan ngayong araw na to. Kahit mainit ang panahon ng kaibigan, medyo yung ulo ko mga kaibigan. Kaya okay lang kasi magkita tayo ng manok ng kaibigan, mawala ho yung sakit sa ulo natin. Kaya good morning sa ating lahat. No?